So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ulit ang isang entry-level smartphone ni Vivo. Since wala pang ganun lumalabas na entry-level smartphone si Vivo ngayon 2025, ngayon magre-recommend ako ulit ng mga entry-level smartphone na available pa rin still sa online and of course sa physical store nila. Topic natin for today is itong Vivo Y18. Maganda pa kaya to or sulit pa ba siya i-purchase ngayon 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another entry-level smartphone review na naman tayo, and this time ang topic natin is itong last year na lumabas na Vivo Y18. So again, tulad na sinabi ko kanina sa intro, maraming nagde-decide sa atin bumili ng mga entry-level smartphone ngayon 2025 at March na, medyo tahimik pa rin karamihan ng mga brands ngayon when it comes sa mga entry-level smartphone. Usually ang nagsisilabasan ngayon is mid-range and flagship devices. Ilan pa lang ang nagsisilabasan ng mga entry-level smartphone ngayon. Siyempre, marami sa atin ngayon ang gusto bumili ng smartphone at etong si Vivo Y18 is still available pa to sa market mga ka-J-Vlog, and doon sa kanilang online store, available pa siya. So, titingnan din natin sa online store nila kung bumaba na ba itong Vivo Y18. Pero again, ano nga muna ba ang suggested retail price na ito? So, yung 6GB 128 which is ito, meron siyang presyo na 6,499. Tapos yung 8GB 256 is 7,499. So 1,000 lang yung kanilang price difference. And when it comes sa 8GB 256, I think perfect fit when it comes sa ganyang presyo noong 2024. And even 2025 ay okay pa naman yung ganyang 8GB 256 na pakasulit. Pero ngayon, ang tanong mga ka-J-Vlog, magkano na lang to sa online shop? For the 8GB 256, ang magandang balita, ang laki nung binaba rin siya. Biruin mo, 8GB 256 sa Vivo Y18 ay makakuha ka na lang sa presyong 6,700 mga ka-J-Vlog. So, good good choice na yun when it comes sa RAM at ROM. Napakapanalo na yan sa presyo na 6,000 pesos, meron na magandang RAM at ROM. So, expect nyo, since bumaba na yung 8GB 256, yung 6GB 128 na ito ay nasa 5 plus na lang mga ka-J-Vlog. Pero itong review unit na to, last year to, bumalik siya sa akin kasi binigay ko to sa kaibigan ko, tapos in-upgrade ko yung phone niya. Ngayon is binebenta ko pala to sa store natin sa page. So kung interested nyo ibili nito, medyo may mga scratches lang siya dito gawa ng case. I-PM nyo ako kung interested kayong bilhin nitong Vivo Y18 ko. Binebenta ko lang to ng 4,000 pesos mga ka-J-Vlog. 6GB 128 po ito. So yun, i-review natin ulit itong Vivo Y18 dito sa ating YouTube channel. So, yun, kung interested din kayo bumili ng brand new, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link na ito sa description box, i-check nyo na rin po. So, si Vivo Y18 ay na-release to nung summer 2024. Maganda rin naman yung mga overall specs na provide na itong smartphone na to. Medyo may kulang, pero meron ibang mga sulit, tulad na lang nga ng RAM at ROM niya. So, again, sa RAM at ROM niya na 6GB 128 for a price na 6K last year is so okay yan, very reasonable, at I think yan na talaga minimum na RAM na mapoprovide. Nakakatuwa nga si Vivo ngayon nagbibigay na siya ng plenty of RAM at ROM kasi kilala naman natin si Vivo dati na medyo makunat when it comes sa RAM at ROM. Pero ngayon, mapagbigay na sila ngayon sa RAM at ROM. Take for example itong Vivo Y18. Again, yung 8GB 256 halagang 6 Plus is sobrang sulit ang ngayong 2025. Kaya kung naghanap kayo ng isang device na merong malaking RAM at ROM, na ganyan lang ang presyo, again, maganda rin consider to. I-check nyo na lang yung link nito sa description box. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko ibigay yung reasons kung bakit okay pa naman or maganda pa rin naman bilhin itong Vivo Y18. Again, makakabili na rin kayo nito sa online ng pre-love na mura nga. Ito nga, binibenta ko 4K na lang, sobrang sulit. Bago natin to start is bigay ko muna yung specs niya. So sa display nito, 6.56 inches, HD plus 720p resolution na merong screen refresh rate na 90Hz. OS ito is Android 14 with FunTouch OS 14. Still hanggang ngayon naka Android 14 pa rin to, low bat kasi. Pero yun, ngayon, nung chinek ko to is naka Android 14 pa siya. I don't know kung ma-update pa to sa Android 15, hindi natin alam. Yung chipset niya is yung very standard before na MediaTek Helio G85. Yung G85 ay umuso yan last year, noong 2024. Karamihan ng mga lumalabas sa entry-level smartphone sa mga ganitong price, even 6 to 7, na mga popular brands like Samsung, Oppo, even Vivo nga is MediaTek Helio G85. So, ibang mga consumers hindi na piniprefer yung chipset na yan ngayon 2025. Pero again, when it comes sa... Depende nyo na lang talaga makukuha yung price.
kung sulit ba sa G85. To be honest, yung chipset niya is hindi perfect fit when it comes sa presyo na 6K ngayon. Usually kasi iba na 6K ang in-offers G99, G99 Ultra, G100. Ang magiging panalo lang talaga dito sa Vivo na magiging sulit nyo doon is yung RAM at ROM niya. So yun isang reason natin kung bakit maganda naman tong Vivo Y18, yung kanyang RAM at ROM. Napakalaki. Pero expect nyo, notch display, sobrang old school na design yan. Tapos yung resolution niya na HD plus 720p, for me, when it comes sa kanyang presyo na below 6K, yung 6GB 128 is ano naman na yun I think yun na rin yung the best minimum na resolution na pwede natin makuha sa ganitong mga devices. So, hindi na ako magreklamo dyan. 90Hz, minimum na rin yan. Next, maganda na may consider dito is yung camera. Naka 50 megapixel main camera siya and 8 megapixel front-facing camera. So, kilala naman si Vivo when it comes sa ganda ng camera na mapoprovide netong device na to. Next is yung kanyang design. Yung design is very sleek. So, ito yung kinuha natin na parang wine red color siya. So, very sleek naman yung design nito. Very premium looking. Ang pinaka magiging kalaban nyo lang dito is yung polycarbonate niya na side. And even the back. Yung back niya kasi is matted siya, di ba? At may texture. So, hindi mo makikita dito yung gas-gas. Dito makikita niya sa gilid itong makinis na to. Pero polycarbonate to. So, nakalagay to sa case na ganito na maraming alikabok dyan sa gilid at nagresulta ng mga scratches dito sa kanyang frame. Pero again, expect nyo na yan pag polycarbonate at hindi nyo inaalis yung case nyo, maggagas-gas talaga to kahit na naka-case siya. So, yun lang naman yung major flaw netong Vivo Y18. Pag naka-case, there's a possibility na magasgasan yung sides niya. Isa pang reason kung bakit maganda tong Vivo Y18 is yung battery, 5,000 mAh. Medyo mababa yung fast charging rate niya to be honest sa kanyang presyo. 15 watts lang mga ka-J-Vlog. Usually, sa mga ganitong range na 6 to 7, dapat 33 watts na 18 watts, below 6,000 pesos. So, yun yung mga for me reason kung bakit okay naman i-purchase yung Vivo Y18. Ang panalong-panalo dito is yung RAM at ROM niya. Pero again, yung chipset niya, to be honest, hindi nga bagay sa kanyang presyo ngayon na even 6,000 pesos. Pero sa 5,000, medyo okay naman. Di ba mga J-Vlog, 6GB 128, MediaTek Helio G85. You can play modern games naman dyan sa chipset na yan. Hindi naman siya literal na mabagal na chipset. Pero when it comes sa today's chipset, mababa na siya compare sa mga lumalabas sa chipset ngayon na mas matataas pa. Naging test na natin to last year, nakapaglaro naman tayo ng MLCOD, pero expect nyo, yung performance is not that great. It can handle modern games, pero hindi po smooth ang performance niya. So, pwede na to for casual users lang. Itong Vivo Y18, maganda yung camera niya. And maganda naman yung camera niya. At ang gusto ko rin dito sa smartphone na to is yung FunTouch OS. Very user-friendly yung FunTouch OS. Yun yung isang reason kung bakit nagugustuhan ko rin yung mga Vivo smartphones. And ang maganda dito sa device na to is yung very sleek yung design niya. Pero sa presyo na 6,000 pesos, 5 to 6,000 pesos, marami pa rin yung mga ibang brands dyan na mas sulit yung specifications dito sa Vivo Y18. Yung iba kasi, reason kung bakit binibili yung mga devices ni Vivo is of course, unang-una, tiwala sila sa brand. Maganda rin yung camera ng brand na to and of course, very durable din ng mga Vivo smartphones. So again, mga ka-J-Vlog, kung interested kayo dito sa Vivo Y18, available pa rin naman siya sa market. Pero yung chipset niya lang talaga pinaka-setback dito. Kasi syempre, nung mga late 2024, karamihan na lumalabas sa ganitong presyo is nasa G99 or G100. So, hindi ko siya marirecommend sa mga gamers out there dyan. Pwede lang to sa mga casual users. So, kung interested kayo sa Vivo Y18, again, ilalagay ko po yung link neto sa description box. I-check nyo na lang po mga ka-J-Vlog.